Sa nakaraan ng ating video, ay inabutan nga ni Shu si Gul Yingfei na masyado ang galit sa mapang asar na si Wen Zaipi, at matapos nga niyang makita ang paghahabulan ng dalawa, ay napabuntong hininga na lang din ng ating bida, hanggang sa dumating na din si Jiang, at agad na tinanong ni Shu kung bakit umano sila nag-aaway. At sinabi nga ni Jiang na ilang sandali umano ang nakalipas, habang nag-cultivate si Gul Yingfei at winawasak ang kanyang Snow Mountain, ay naramdaman niyang ito na umano ang ganap na oras. Kung saan ay agad nga din niyang sinabi, na ang huling pag-atake umanong gagawin niya, ay ang siyang tuluyang wawasak sa kanyang Snow Mountain, at mukhang hindi nga siya nagkamali, dahil matapos ang pagsabog, ay agad na lumipad patungo sa kanya ang isang sword spirit. At habang nasa kamay nga niya ito, ay napapatanong pa siya kung ito na daw ba talaga ang sword spirit niya, dahil masyado umano itong maliit at malambot. Pero agad namang nagpakita ng sample ang kanyang sword spirit, kung saan ay sinampal nga niya ang isang sword spirit ni Gul Yingfei, na hindi makapaniwala, dahil ang maliit at cute na sword spirit daw pala, ay kasing bangis din ng Black Jaguar niyang sword spirit. Na agad nagtungo sa tabi ni Gul Yingfei, at tila kawawa nga ang mukha nito habang hawak ang sinampal sa kanya, ng bago at pilyang sword spirit ni Gul Yingfei, na nasabi na lang ding mukhang pagsampal lang daw ang alam ng sword spirit na ito. At matapos nga itong makita ng mga disipulo ng Sword Pavilion, ay masyado ang kanilang tuwa at agad na binati si Gul Yingfei, at agad na din nilang tinanong, kung kaparehas din daw ba ito ng level ni Gul Yingfei, o kung isang maestro level din ang kanyang sword spirit. Sabay tanong kung matagal daw ba siyang nanatili at nag-cultivate, kung saan ay pinigil din niya ng mahabang oras pati ang kanyang pagtae, dahil habang mas matagal nga daw niyang pinipigil ang kanyang pagtae, ay mas mataas ang antas ng sword spirit na kanyang magagawa, kung saan ay maaari nitong matumbasan ang cultivation level niya. At agad nga silang pinasalamatan ni Gul Yingfei, at sinabing kaparehas nga daw ng cultivation level niya, ang kanyang sword spirit na lumabas, pero ano daw ba ang ibig nilang sabihin, sa matagal na pagpipigil sa pagtae? At sinabi nga nito, na ang pagpigil umano sa pagtae, ay yung tipong kinikilabutan na siya, at taeng-te na, pero hindi pa din siya nagtutungo ng CR, sabay tanong kung hindi pa ba niya nasubukan yun. At sinabi nga din nito, na ayon umano sa chismis ng isang senior nila, ay mas mainam kung pipigilin nila ng matagal ang kanilang pagtae, dahil nakadepende nga daw doon ang maaabot nila sa hinaharap. Habang ang isang ito naman, ay sinabi na wala pang malinaw na patunay, patungkol sa kung paano makakaapekto sa cultivation level ng sword spirit, ang pagpipigil sa pagtae, pero wala naman daw sigurong masama kung susubukan nila ito, di ba? Dahilan naman upang agad na pagpawisan si Gul Yingfei, na napapamura na lang din sa kanyang sarili, dahil alam naman daw niya ang ibig sabihin ng pagpigil sa pagtae, pero hindi nga daw niya maunawaan ang tinutukoy nila, at kung kaninong demonyo daw ba galing ang chismis na yon. Pero biglang ang sumulpot si Wen Zaipi sa kanilang likuran, at sinabi na ang pinakamatinding kalaban daw pala ng kanilang Snow Mountain, upang mas malakas ang sword spirit na ilabas, ay ang pagtae. At sinabi nga din niyang may suggestion umano siya, at yun nga ay ang mag-fasting na daw muna ang kanilang mga disipulo, o huwag nang masyadong kumain ng mga ito, pagwawasakin na nila ang Snow Mountain, para naman hindi sila agad matae. At agad ngang nagdilim ang mukha ni Gul Yingfei, na nilabasan din ng malalaking ugat ng dahil sa inis, matapos sabihin ni Wen Zaipi, na ngayon daw ay bigla siyang na-curious, kung mayroon na daw bang namatay sa Sword Pavilion, nang dahil sa pagpipigil sa pagtae, sabay tanong kung pwede daw ba nilang ipahiram sa kanya, ang records nila. Pero bigla nga siyang hinabol ng espada ng nagagalit na si Gul Yingfei, habang tinatanong kung iniinsulto daw ba ni Wen Zaipi ang sekta nila, at dahil sa mukhang sawa na nga daw mabuhay si Wen Zaipi, ay papatayin na niya ito ngayon din, sabay sabi na wag na siyang tumakbo pa. Hanggang sa ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay bigla na lang tumulo ang luha ni Wen Zaipi, matapos sampulin ng ating bida ang kanyang utak. At agad nga ding nanghingi ng pasensya si Shu kay Gul Yingfei, sabay sabi na pagpasensyahan na din niya ang mga nasabi ni Wen Zaipi, dahil sigurado naman umanong biro lamang niya yon. Pero itong si Wen Zaipi nga ay maiyak-yak pa din, habang sinasabi na nagbago na daw ang ating bida, sabay sabi din siya umano ang unang nakakilala kay Shu, pero matapos siyang maging estudyante ng Sword Pavilion, ay masyado na umano siyang bias sa kung sino ang kanyang kakampihan. Pero sinabi naman ni Shu na manahimik na umano siya, dahil si Wen Zaipi nga daw, ay palihim na nagpa-practice ng Child's Kung Fu ng ilang libong taon na,
kaya wala umano siyang karapatan upang laitin o pagtawanan ang Sword Pavilion, sabay sabi ding wala naman daw sigurong masama, kung ipagtatanggol niya ito dahil disipulo din siya ng Sword Pavilion. At sabay-sabay nga nilang tinanong, kung ilang taon na siyang nag-practice ng Child's Kung Fu, pero sinabi lang naman ni Wen Zaipi na ngayon pa lamang, ay binabalaan na umano niya ang ating bida na huwag magsasalita ng walang katotohanan, sabay sabi na kakasuan daw niya si Shu ng slander, dahil ang sinasabi nga daw ni Shu ay paninirang puri, sa isang tulad niya na Celestial Emperor. Kaya naman tinigilan na din ni Shu, ang pagbanggit patungkol sa sekretong teknik ng pamilya nila Wen Zaipi, at agad na tinanong kung bakit nagtungo si Wen Zaipi dito sa Inner Capital, ng biglaan. At sinabi nga nito na malinaw naman daw ang sadya niya dito, pero dahil sa nagpapanggap pa din daw na walang alam ang ating bida, ay sinabi na niyang ilang araw ang nakalipas, ay nagtungo nga daw siya sa border ng North State, upang lunurin ang mga satanas na sundalo ni Qing Kung. Kaya naman nais daw niya, na pangalanan ng hari ang lugar na yun bilang, Wen Zaipi swept the mountain of demons, for the king of gods, at with notes pa nga daw, na Wen Zaipi still prefer to work for Lu Shu's old man, on the Demon Mountain. Kaya naman agad na tinanong ni Shu, kung anong kalokohan daw ba ito, at kung gagamitin daw ba niya ito para sa kanyang negosyo. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na alam umano niyang hindi kayang talunin ni Wen Zaipi si Yu Fuyao, kaya naman kung nais talaga niyang lumaban sa digmaan na ito, ay mas mainam umano kung ang West State na lang ang harapin niya, at kalaunan ay tumulong na lang siya sa pag-ubos sa mga satanas, at sinabing sabihin daw ni Wen Zaipi ang mga nakita niya sa North State. At agad nga nitong pinasalamatan ang ating bida, pero kung patungkol nga daw sa North State ang nais niyang malaman, ay wala siyang ganong masasabi, dahil bago nga daw siya magtungo ng North State, ay inatake siya ng Inner Demon, kaya naman nakafocus umano siya sa mga fluctuation ng superpower sa paligid niya. At dahil sa takot na nga din daw niya na atakihin din siya ni Qing Kong, ay hit and run lamang ang kanyang ginawa, at muli ay tinanong pa nga ni Shu, kung talaga daw bang umatake lang si Wen Zaipi at matapos nun, ay tumakbo na din siya, na agad naman itong sinabi na oo umano. Sabay sabi ding hindi naman daw niya alam, kung nasa Two Worlds real na din si Qing Kung tulad ni Yu Fuyao, kaya better safe than sorry umano, dahil nung mga panahong yun ay dalawa lang din sa kanyang mga tauhan ang kasama niya, at pag hindi nga daw niya natalo si Qing Kung, ay maaaring mawala ng isang tapat na tagasunod ang hari o ating bida. Pero naisip naman ni Shu, na nung mga oras o panahon nga daw na yun, ay sigurado siyang nakaramdam siya ng matinding labanan sa lugar na yun, at dahil sa hindi naman daw pala si Wen Zaipi ang nakipaglaban, ay sino daw kaya yun, at kung ang mga puppeteers daw kaya ang nakipaglaban sa mga satanas. Sabay tanong na din sa kanyang sarili, kung si Cao Qingxi daw kaya ang naramdaman niyang nakikipaglaban sa mga satanas, dahil tulad nga daw ng sinabi nila Yunyi at Tiger Holder, ay nakita at nakausap nila si Qingxi sa North State, at malamang sa hanggang ngayon nga daw, ay nagtatago pa din sa dilim si Cao Qingxi, kung saan ay biglaan na lang din siyang umaatake at pumapatay ng mga kalaban, tulad ng ginawa niya dati. Agad na nga landing ng ngiti ang ating bida, kaya naman naisip ni Wen Zaipi, na mukhang may magandang nangyari umano sa isang lugar, na maging siya ay hindi niya alam at maramdaman. Sabay tanong na din sa kanyang sarili, kung ang Inner Demon daw kaya ng dating hari na si Lu Shen, ay tumigil sa kanyang pag-atake kay Wen Zaipi nang dahil sa ating bida, at kung natatakot daw kaya ang Inner Demon na maparusahan siya ni Lu Shu. Hanggang sa biglangang sumingit sa usapan si Jiang, at sinabi na dahil umano sa limitado ang abilidad ni Wen Zaipi, ay mas mainam kung ang Sword Pavilion na daw ang tumapat sa mga taga-East State. Pero sinabi naman ni Shu, na madami umanong matataas ang antas ng cultivation sa East State, kung saan ay hindi pa nga daw niya nakikita ang lahat ng tauhan ni Yu Fuyao, pero nang magtungo nga daw siya sa palasyo ni Yu Fuyao, ay puro A rank o mas matataas pa ang antas ng cultivation ng mga nakita niya. Sunod ay sinabi nga din ni Shu, na kung hindi umano siya nagkakamali, ay madami ding maestro level na tagasunod si Yu Fuyao, isa pa ay hindi man lang daw nang hinayang si Yu Fuyao, nung patayin niya ang mga B-rank at A-rank na tauhan niya sa Earth. Pero sinabi lang naman ni Jiang, na hindi umano kailangang mag-alala ni Shu sa Sword Pavilion, isa pa ay mayroon na nga din daw silang mga Sword Spirits ngayon, at kahit umano hindi lahat ng Sword Spirit nila, ay kasing antas ng cultivation ng mga disipulo nila, ay hindi pa din naman ganun kababa ang antas ng mga ito, at tiyak na malaking tulong nga daw ang mga Sword Spirit, sa kanilang pakikipaglaban. Dahilan naman upang masabi na lang ng ating bida, na hindi talaga siya nagsisisi na makakasama niya ang mga taga-Sword Pavilion,
sa kakaharapin nilang laban, sabay sabi na bago pa nga daw niya papuntahin dito sa inner city ang mga taga Sword Pavilion, ay naisip na niyang napakainam sana umano, kung makakasama niya ang mga Sword Pavilion sa digmaan. Dahilan naman upang masabi na lang din ni Jiang, na magaling umanong magsalita ang ating bida, at ngayon ay alam na din niya, na sinadya talaga ni Shu na mabaha ang Sword Pavilion, upang magtungo sila ng inner city. Sunod ay naalala nga ni Jiang, na bago pa umano ma-reincarnate ang hari, ay nagkaroon sila ng sekretong pag-uusap ng master ng Sword Pavilion, kung saan ay ipinagkatiwala na ng kanilang master kay Jiang, ang buong Sword Pavilion sa kanya. Gayon na din ang paghusga sa magiging reincarnation ng hari, at kung sa tingin nga daw ni Jiang, na walang abilidad ang reincarnation ng hari upang talunin ang inner demon, ay maaari siyang hindi makialam sa kanilang magiging laban, at yun nga din daw ang dahilan, kung bakit hindi niya agad tinulungan si Lu Shu. Sinabi nga din daw ng kanilang master noon, na naniniwala siya sa lahat ng mga plano ni Lu Shen, kaya naman determinado din daw siya noon, na samahan sa panibagong buhay niya si Lu Shen, pero hindi nga daw niya katulad ang lahat ng disipulo ng Sword Pavilion. Sabay sabi na bahala na daw ang mga mata ni Jiang, sa paghusga sa reincarnation ni Lu Shen, kung sa tingin ba niya ay siya pa din o tulad din siya ni Lu Shen, na karapat-dapat na muling tulungan ng Sword Pavilion, sa kanyang mga layunin. Pero naisip nga din ni Jiang, na hindi umano willing na tumulong ang Sword Pavilion kay Lu Shu, dahil sa siya ay reincarnation ng dating hari na si Lu Shen, kundi dahil umano ito sa pagkatao ng ating bida, at nakatadhana nga din daw siyang tulungan ng Sword Pavilion, sa buhay niyang ito. Isa pa ay umabot na nga din daw sila sa punto, kung saan ay hindi na pwedeng hindi makialam ang Sword Pavilion, at sa pagkakataong ito nga daw, ay buong Sword Pavilion ang susuporta sa ating bida, dahil ayaw din nilang ang Inner Demon o si Qing Kong, ang magtagumpay sa magaganap na digmaan. Sunod ay nagtungo nga si Wen Zaipi kay Gul Yingfei, at sinabi na dati naman daw silang magkaibigan, kung saan ay magkasama nga daw silang nakikipagbugbugan, sa mga damulag ng Royal Capital, kaya baka pwede daw ipakita sa kanya ni Gul Yingfei kung ano ang itsura ng sword spirit nila. Agad namang pinakita ni Gul Yingfei ang kanyang sword spirit, at dahil sa wala nga itong damit, ay tinawag itong Bold Star na demonyeta ni Wen Zaipi, at sinabi na sigurado umanong nakakatuwa ang magiging laban nila sa East State, kaya naman daw siguradong magtutungo siya sa kanila nun, upang panuorin silang makipaglaban. Pero dahil sa pasmadong bibig nga ni Wen Zaipi, ay nakatikim siya ng isang sampal mula sa sword spirit ni Gul Yingfei, kung saan ay tumilansek nga si Wen Zaipi nang dahil sa lakas ng pagsampal ng sword spirit, kaya naman biglang nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. At sa pagtayo nga nito, ay nakuha pa niyang tanungin kung hindi daw ba alam ni Gul Yingfei, ang basic principle sa pag-atake ng tao, sabay sabi na hindi umano dapat mukha ang inaatake niya, upang hindi ito mapansin at mag-iwan ng bakas na agaw atensyon. Pero agad namang nagtungo sa kanya si Xiao Yu, at sinabi na ang sword spirit umano ni Gul Yingfei, ay tanging pagsampal lamang sa muka ang alam, kaya sa susunod umano ay mag-ingat na dapat si Wen Zaipi, sa mga salita na kanyang binibitawan, at ang curiosity nga daw kung minsan, ay hindi din maganda ang dulot. At sinabi din na wag umanong kakalimutan ni Wen Zaipi, ang bayad sa nasira nilang dingding, gayon na din ang listahan ng kanyang utang nung nasa Earth pa siya, sabay tanong kung mayroon pa daw ba siyang jade pendant, na katulad ng binigay niya kay Yayoka sa Earth dati. Pero napaha, na nga lang itong si Wen Zaipi, na agad pinabagsak ng squirrel at ni Xiao Yu, kaya naman agad din niyang sinabi, na isang mahirap na Celestial Emperor lamang daw siya, kaya anong kayamanan naman ang maaari nilang makuha sa kanya, sabay sabi ding wag umano siyang pagnakawan sa harap ng madaming tao. Sunod ay pinuri nga ni Shu ang kanyang kapatid, sa ginagawa nito kay Wen Zaipi, sabay dikit kay Jiang at sinabi na makulit daw talaga si Wen Zaipi, pero bakit daw ba parang tulala at malalim ang iniisip ni Jiang ngayon? At sinabi nga nito, na iniisip lang umano niya na matapos ang digmaan, ay yun na din daw ang oras, upang idolin niya sa ancestral land ang mga disipulo ng Sword Pavilion, upang makita na din nila si Master Li, at mapag-usapan ang patungkol sa revival ng Sword Pavilion. Pero tinanong naman ni Shu, kung hindi naman daw siguro nila iniisip na agawin si Xiao Yu, mula sa kanya di ba? Sabay sabi ding sigurado umano siyang hindi sasama sa kanila si Xiao Yu. At sinabi nga ni Jiang, na nasusobrahan lang daw sa pag-iisip ang ating bida, pero paano nga daw ba nilang malalaman, kung sasama sa kanila si Xiao Yu o hindi, kung hindi pa naman nila ito nasusubukan?
Hanggang sa bigla ngang nagkaroon ng mga gintong kidlat mula sa kalangitan, dahilan upang maisip ng ating bida na masyado umanong malakas ang mga kidlat na ito, at malamang nga daw na mayroong mag-breakthrough sa maestro level, sabay tanong kung si Carol daw kaya yon, o si Commander Liu Yizhao. Pero unti-unti nga ding naglaho ang mga kidlat mula sa kaparusahan ng langit, kaya naman agad silang tumakbo patungo kay Commander Liu, at dito nga ay napapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, kung bakit daw biglang naglaho ang kidlat, at kung may naging problema daw kaya sa pag-breakthrough nila sa maestro level. Agad nga ding tinawag ni Shu, ang pangalan ni Carol at Commander Liu, na kanyang tinatanong kung ayos lang daw ba sila, kaya naman agad na lumabas si Commander Liu, at tinanong nga niya kung ano umanong problema. Gayon na din kung may nangyari daw ba, pero sinabi lang naman ni Shu na si Carol daw pala ang mag-breakthrough, at dahilan ng kaparusahan ng langit na biglang nawala. Kaya naman agad siyang nagtungo sa kwarto ni Carol, kung saan ay agad nga din niyang binuksan ang pintuan, habang sinisigaw ang pangalan ni Carol at masyado nga ang gulat niya, nang makita niyang pawisan at tila nahihirapan si Carol. Pero agad nga ding sinabi ni Carol, na hindi umano kailangang mag-alala ng ating bida, dahil ayos lang umano siya. Sabay sabi ding naramdaman daw umano niyang magbe-breakthrough na siya sa maestro level, pero pinigilan nga daw niya ang kanyang pag-breakthrough. Dahil mas mainam nga daw, kung magamit nila ang kidlat mula sa kanyang kaparusahan ng langit, sa mga kalaban nilang lumilipad o mga satanas, mula sa North State. Samantala 3 araw nga ang nakalipas, matapos na batasin o wasakin ng mga satanas ang harang ng tubig sa boundary ng North State, ay nananatiling malalim pa din ang katubigan sa Royal Capital, kung saan ang sundalong ito nga, na sinubukang maglakad sa tubig, ay agad na nanghihingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Dahil ang kalupaan nga ng Royal Capital, ay naging isang malagkit na putik na umano sa ilalim ng tubig, kung saan matapos tumapak ang mga tao dito, ay tiyak na mahihirapan na din silang umalis o umahan pa. At dahil sa inisip ng ating bida, na ang mga satanas umano ay hindi pa naman agad na maglulunsad ng pag-atake, ay nanood muna sila ng Naruto, at biglang ang nagdilim ang kanilang mga muka sa gulat, dahil ang mga satanas ay mukhang hindi na umano maghihintay pa, o hindi nahihintayin pang mawala ang tubig sa Royal Capital. Samantala sa panig nga ng mga satanas, ay biglang napasigaw ang mga mabababang uri ng mga satanas, matapos silang atakihin at patayin, ng mga mas matataas ang antas na satanas, at sinabing ang kamatayan umano nila, ay para sa royal family ng kanilang uri, at tuluyang winasak ang ulo ng pangkaraniwang satanas. Ang mga pangkaraniwan o mababang uri ng mga satanas, ay katumbas lamang ng mga stage 4 o D-rank na cultivators, at simula pa nga lang ng laban, ay talagang tinuturing na nilang mga kasangkapan lamang ang mga ito, para sa mga elites o mas mataas na antas ng satanas. Sunod ay sinabi nga ng isang ito, na ang mga namatay o patay na umanong kasamahan nila, ay siyang magsisilbing tulay, upang makatawid ng lawa ang kanilang mga kasamahan, kung saan ay agad nga din siyang lumipad, at habang hawak niya ang isa pang satanas, ay sinabi nito na magtungo na umano sila ng Royal Capital, ngayon din. Samantala sa inner city naman ng Royal Capital, ay sinabi ni Shu na nag-umpisa na umanong gumalaw ang hukbo ng North State, at agad na tinanong ang kanilang squirrel, kung ano na daw ang balita sa East State at West State, at sinabi nga nito, na nagkaroon na din daw ng paggalaw sa dalawa pang hukbo, kung saan ay tila planado nga daw nilang lahat ang gagawin nilang pag-atake. Samantala sa East State nga, ay pinapangunahan ng lalaking ito ang hukbo ni Yu Fuyao, at ang kanilang ng hukbo, ay mayroong mga dalang kagamitan upang makatulong sa pagtawid nila sa lawa, gayon na din ang mga pangkaraniwang balista o malalaking crossbow. Sunod ay sinabi nga ng lalaking ito, na hindi pa din umano humuhupa ang katubigan sa Royal Capital, kaya naman matapos umano silang makalapit sa Royal Capital, ay kailangan nilang pakilusan agad ang kanilang mga water ghost, upang gumawa ng daan para sa kanilang hukbo. Habang ang ibang mga sundalo naman nila, ay inutusan niyang maghintay umano ng pagkakataon, upang umatake at mapasok ang inner city ng Royal Capital. Pero bigla nga ding nagulat ang lalaki, matapos niyang makita ang berdeng espada sa kalangitan, at dito ay naisip niya na ang espada umanong ito, ay nagmula sa Sword Pavilion di ba? Sabay sabi na ang makakaharap daw pala nila sa digmaang ito, ay walang iba kundi ang mga taga Sword Pavilion, at sinabi nga ni Jiang, na kanina pa umano sila naghihintay sa mga kalaban, sabay sabi ding hanggang may disipulo ng Sword Pavilion na natitira, ay tiyak na hindi babagsak ang eastern wall ng inner city.